Hello po. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid na nasa paligid ng Bagong Baryo, no? Kumusta na po kayo, no? Sa mga kapatid sa Paisawan, sa Bagong Baryo at sa kabuuan ng Bagong Baryo po sa Caloocan, no? Isang magandang umaga po sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano po? Purihin po natin ang Panginoon at alam kong kayo handang-handa na. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, sa liwanag ng bagong umaga, ipadala mo ang ningning ng iyong pag-ibig sa aming mga puso. Pagkalooban mo kami ng karunungan sa aming mga pagpapasya. Tibay ng loob upang bumangon mula sa aming mga pagkakamali. Katapatan sa mga tungkulin at kahandaang magbahagi at makipagtungan para sa ikabubuti ng aming mga pamilya, ng aming pamayanan, at ng aming bayan kahit nasa gitna ng COVID-19. Pagkalooban mo nga po kami ng biyayang magmahal sa katotohanan, kumalang sa aming kapwa, at maglingkod ng walang pag-aalinlangan. Ilayo mo kami sa pagmamalaki at sa mga gawaing makasarili, at tulungan mo kaming alalahanin ang lahat ng gawain namin sa araw na ito na sana ay aming mapagtagumpayan habang nagkakaisa kami sa iyo. At sa lahat, gawin mo kaming tapat sa iyong mga aral at mga layunin at ilayo mo kami sa pagkakamali at kasalanan. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin muli ang Panginoon. Bago po tayo magsimula ay hayaan ninyong basahin muna natin ang nilalaman ng aklat mula po sa Juan, Kabanatang 16, 32 hanggang 33. Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-wata kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayunpaman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Naranasan mo na ba ang mag-isa physically o spiritually? Alam mo yun? Sa palagay ko, lahat naman tayo nakakaranas ng ganong pag-iisa, no? I'm sure naranasan mo na rin ang kalungkutan, hatid ng kamatayan ng isang minamahal, no? Sigurado ako naranasan mo na rin ang malungkot noong araw na ikaw ay pagkanulo ng isang kaibigang matagal na, no? Naranasan mo na rin ang kalungkutan noong iwan ka ng iyong kasama, di ba? So, nakadama ka ng pag-iisa ng panahong yon. Alam mo, nadama rin ito ni Jesus, no? Katunayan, alam ni Jesus ang lahat ng tungkol dito, no? Naranasan niya ang kalungkutan sa lahat ng dako ng antas. Batid niya kung gaano katindi ang ginawa ng kanyang mga kaaway. Alam niya ang kahinaan ng tinatawag nating kaibigan. Batid niya ang kadilimang espiritual noong iwan siya mismo ng Diyos. Napaka-lungkot na karanasan po nito, mga kapatid. Mahalaga ang paksang ito sapagkat nais niyang ipabatid sa atin na siya ay may kakayahang makisimpatiya sa ating mga kalungkutan. Saan natin makikita si Jesus na nakaranas ng pag-iisa? Saan natin siya makikita ang nag-iisa? No? Ang mensahe po natin ngayong umaga ay nakaugnay po sa mga paon ng salitang aking sinabi kanina. No? Ang pamagat ng ating paksa ay nag-iisa. So, simulan natin ang paksa. Unang-una, matatandaan nyo na bago hulihin si Jesus ng mga sundalong Romano,
ito ang nangyari. Roman number 1, nag-iisa siya sa Gethsemane. Solo. May kasama siya pero nag-iisa siya. No? Basahin natin ang pagkakasalaysay ni Marcos sa 14:32 hanggang 38. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari wag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Yun po yung nilalaman ng aklat ni Marcos. No? Nag-iisa siya. Nag-iisa si Jesus. Naroon nga yung mga alagad, andun lang, nasa paligid niya. Kaya lang, meron silang kanya-kanyang agenda. Alam mo yun? Andun lang sila eh. Habang si Jesus nananalangin, mamaya makikita niyo. Makinig kayo. Unang-una, nung umiiyak siya, naidlip silang lahat. Yung 3. No? Noong nananalangin siya, natulog sila. Nasa espiritu siya, nasa laman naman sila. Nung nadama ni Jesus na nag-iisa siya, doon niya nadama. Ang hirap, no? Kasi itong mga alagad mo na parang pinaka-close in niya ito, no? Isipin nyo, hindi man lang siya nasamahan, hindi. Natulog na. So, nakaranas ka na ba ng ganyan? No? Kung saan kailangan mo sila, tsaka naman wala. Diba? Yung wala nakakalam kung ano nangyayari sa'yo, no? O kaya basta wala silang pakialam, no? Nangyari na ba yan sa'yo? No? Naramdaman mo yung walang umiintindi sa'yo kahit isa. No? Yung wala man lang maski isang nagnanais na alamin ang kalagayan na dinadala mo o yung kabigatan dinadala mo o magtanong man lang kung ano ang nararamdaman mo. Di ba? Pero alam niyo, may magandang balita ako sa inyo tungkol sa kalagayang ito. Unang-una, no? Kapag labis ka ng nabibigatan at napapagod, the good news is, alam ni Jesus ang lahat. Alam ni Jesus ang lahat ng tungkol sa kalagayan mo at hindi siya nagpapabaya. Katunayan ha, nag-alok siya ng kapahingahan. Alam mo ba yon? Ganito sinabi niya sa Mateo 11:28 hanggang 30. Basahin natin. "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo." Kita mo yun, no? Kaya kapag kabalisa ka, yung natataranta ka, o
Kaya hindi mo alam kung anong gagawin mo, no? Nababagabag ka, no? Alam nyo, alam din ni Jesus yun, no? At lahat ng tungkol sa iyo, kaya nag-aalok naman siya ng kapayapaan. Makinig ka. Sa 1:14-27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Merong assurance. Pag nagsalita ang Panginoon, talagang, alam mo yun, talagang totohanan. No, ha? Kapag ikaw ay nasa malalim na kalungkutan naman, no, alam din ni Jesus yun. At alam niya lahat ng tungkol sa iyo. At pagkaganoon ng kalagayan mo, nag-aalok siya ng aliw. Tungkaya natin. Nasa 1:16-22. Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. Kita mo na. Hindi maagaw ni naman. No? Kapag ikaw ay durog, may kapaitan o matinding paghihirap ng isipan, which sometimes it happens, no? Nagugulumihan ang iyong katawan o espiritu, batid din ni Jesus ang lahat ng tungkol dito. At handa siyang mabigyan ng tulong. Kaya nga, napakasarap kasama ng Panginoon kasi ando doon lahat yung mga kailangan mo eh. Halimbawa sa problemang ito, andyan yung 1:16-33. Basahin natin. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, tibayin ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kita nyo na? Napagtagumpayan. Ibig sabihin, yung mga dadaanan natin, tapos na, nadaanan niya na yun eh. So, hindi na magiging mahirap. Kasi kung siya nga, nalampasan niya na yun eh. Malalampasan din naman natin. Siyempre, with the proper guidance, no? Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon, no? Di ba? Tama yung sinabi ni Chalmers Johnson, ano? Nabasa ko lang to sa internet. Sabi niya, ni-research ko yung pangalan niya at tama naman siya. Sabi niya rito, kapag naglalakad ako sa tabing daan, siya ay kasabay ko. Sabi niya, kapag pumapasok ako sa loob ng trabaho at nakakalimutan ko siya, hindi niya ako nakakalimutan. Sarap, no? Sa katahimikan ng gabi, kapag nagsara na ang mga talukap ng aking dalawang mata, no? Ang aking espiritu ay lugmok sa kawalang malay. Ang mapagmasid niyang mga mata na hindi napapagod ay nakatutok sa akin. Wow! Nakatutok meaning nagbabantay. Binabantayan tayo habang tayo inaantok, habang tayo natutulog. No? Sabi niya, hindi ko matakasan ang kanyang presensya. Sino makakatakas sa presensya ng Diyos? Of course, wala po. No? Saan man ako magpunta, naroon siya. Di ba? No? Binabantayan ako at nagmamalasakit siya sa akin. At ang katauhan na kumikilos sa kalikasan at nangangalaga ay nasa kamay ko rin upang laging punuin sa bawat sandali ng aking pagkatao. At alalayan ako sa pagsasagawa ng lahat na ng aking mga layunin. Yun po yung sinabi ni Chalmers. So, nag-iisa si Jesus sa Gethsemane. Alam na natin yun. Iniiwan siya ng kanyang mga alagad. So, mas mahalaga sa kanila ang matulog ng oras na yun. No? Hindi lang yan. Sa ikalawang bahagi, nag-iisa siya sa paglilitis. Yun. Solo na naman to. No? Ganito sinabi ng alagad na si Marcos sa 14:50. Ano po nangyari? Tunghayan natin. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya.
Alam nyo, wala nang sasakit sa loob mo kapag yung mga inaasahan mo mga tao ay iwan ka. Para kang, yun, inabando na. No? Sila sana yung mga pwede mong, alam mo, pagkunan o paghugutan ng lakas. Di ba? Eh wala eh. Biglang nagsitakbo eh, no? Ay nako. Nag-iisa siya. Wala na isa man lang nagmalasakit sa kanya. Basahin niyo ang Bible. Wala. No? Kinain silang lahat ng takot. So ano ang ginawa ng mga taong galit kay Jesus noong panahon na yun? Tingnan natin sa Marcos 14, sa 53. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipon doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan, at mga tagapagturo ng kautusan. Ayan. Ano po nangyari? Dito pinagkaisahan nila si Jesus eh. Alam mo? Kasi nag-iisa lang siya eh. Ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay, siyempre, naghahanap sila ng maipaparatang kay Jesus para may dahilan silang ipapatay. Di ba? Kailangan i-justify nila, otherwise hindi mangyayari yun eh, no? Ngunit, ang problema, wala silang makitang kasalanan. Yung mga nagtitestify, palpak naman. Di ba? Maraming mga saksi nagsasabi ng kasinungalingan. At yung mga accusation laban sa kanya ay hindi totoo. Oh? Hindi sila nagkakaisa sa kanilang mga, ano mo yun, patotoo nila, iba't iba. No? Kaya, hindi po consistent eh. Kaya pagkatapos ito, naiwang nag-iisa si Jesus. At sa Marcos 15:1, itong nangyari. Basahin natin. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinaghapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Sakla ba, no? Walang ano eh, walang kaabog-abog. Dinampot. Parang bang walang warrant of arrest. Wala namang, there's nothing against him. No accusation whatsoever. Eh nakakapagtaka, paano nangyari ito? Paano na nagawa ito? Makapangyarihan yung mga punong pari noong panahon yon. Maski naman ngayon eh. Di ba? Parang nagsisiklab ang loob ko. Parang, hindi ako sanay ng ganyan eh. No? Tingnan nyo, ipinagkanulo siya ni Judas. Ipinagkailan naman ni Pedro. Di ba? Tinalikdan siya ng ilang mga alagad. Napapalibutan po siya ng mga makakamandag na mga kaaway. In short, nag-iisa si Jesus sa paglilitis. Tama? Solo siya. Wala man na testify na favorable kay Jesus na ganto. Wala talaga. No? Pinaratangan siya ng kasinungalingan. Naranasan mo na ba yun? Pinagbintangan ka, hindi mo naman ginawa. So, naparatangan ka ng wala sa katwiran. Naranasan mo na rin ba yung ipagkanulo ka at iwang ka ng mga taong akala mo ipagtatanggol ka? Naranasan ko na rin yan eh. O ikaw ba ay na-set up? Bago to, na-set up ng mga taong nagnanais na sirain ang buhay mo. In short, papahama ka niyan. No? Ingatan mo yan, mga kaibigan yung iba yan. Yung iba nga dyan, madalapit pang kaibigan mo. Ingatan mo sila. Bantayan mo. Ha? So, nangyari na ba sa ito? Itong mga binabasa ko at binabanggit ko, no? Pero palagi ko, marami sa inyo nakaranas na ng ilan sa mga nabanggit ko. Alam nyo, ako, sobrang nakaka-relate po sa karanasang ito. Di ba, hindi naman kaila sa inyong lahat na kaming mag-asawa ay dating aktivista noong dekada 70. Activist kami noon eh. No? Alam nyo, hinuli kami mag-asawa at ikinulong po ng walang kaukulang pagsasaktal. Parang sa Jesus din, no? Kaya lang iba yung situation. In short, ikinulong kami, illegal detention. No, ha?
wala kaming nagawa dahil martial law po noon eh. Makalipas ang halos 4 na buwan, pinalaya po yung aking asawa. No? Siya po ay sumailalim sa house arrest. No? Ako naman ay, kala ko lalaya na rin dahil pinalaya yung wife ko eh. Ako naman pala ipadadala sa Fort Bonifacio para doon ipagpatuloy ang pagkakulong. At alam nyo, malungkot akong nangulila ron kasi hindi ko na nakikita yung asawa ko eh. Ako, nakikita ko na lang yung mga NPA na nakakulong doon, yung mga katulad ko rin, na aktivista. No? Kaya, so, siyempre, dahil sa kalagayang noon, nananabik ako makita yung aking asawa at yung nag-iisa kong anak nung panahong yon. Sa palang anak namin nun, si Cheng. No? So, nakikita lamang kami tuwing linggo. Kung hindi red alert. Kasi pagka may red alert, walang dalaw po yun. Kaya nakakaburyong. Gusto mo magwala na. At bakit ganoon? Bakit kinulong kami tapos wala kaming dalaw? Di ba? Parang napakalungkot po ng mahiwalay sa mga minamahal. Naranasan ko po yun. Parang ang haba ng mga araw. Yung araw, di ba, meron lang naman tayong 24 hours a day. Parang nagti-36 eh. Nahaba. Nakakainip. Sobrang pagkainip po talaga, no? At maraming mga gabi na hindi ako dalawin ng antok. Pabiling-biling akong ganun. Sa mga isipan ko, naalala ko yung mga karasang naganap noong gabing kami ay salakay ng mga militar sa aming apartment. No? Yun ang babalik-balik sa isip ko. Hindi nawawala sa isip ko yun. Hindi ko kalaya mabubuhay ako kasi maraming mga aktivistang hinuli noon ang pinatay na. No? Hindi na nakita. No? So sa kauna-unang pagkakataon, naranasan ko po ang pangungulila. Tunay po, napakahirap. Napakahirap. Yung mga kaibigan kong malapit sa akin na, alam mo, hindi man lang nagpakita o kahit na kaunting pagdamay, wala. Ito yung mga kaibigan ko na natulungan ko sa mahabang panahon. Hindi talaga wala pwedeng asahan mga kaibigan dito. Iba po. Wala po sila. Alam nyo, ni sulat nga hindi nakakaalala, ni sulat na ka ba lang. Oh, Nong, kamusta ka na riyan? Diba? Kamusta pagkain? Wala na isa man sa kanila ang nag-abalang dalawin ako o kaya ay kamustahin ako. Tanging ang asawa ko lamang ang nagtsitsagang magpunta linggo-linggo sa detention center na aking kinalalagyan sa Fort Bonifacio. No? Siyempre, makalipas ang 1 taon, nakalaya ako. At yun naman ang magandang pagkakataon, kinatagpo ako ng Panginoong Hesus sa buhay kong ito. No? Yun ay mga taong 1988 po yun. No? December 1988. Ang ganda. Hindi lamang ako lumaya mula sa bilangguan. Alam nyo, kundi pinalaya ako ni Jesus sa mga kasalanan ko. Pero kung babalikan ko ang karanasang ito, malaki ang pagkakaiba nito sa buhay ng Panginoong Hesus. Diba? Kaming mag-asawa, may nilabag na batas at karapat-dapat lang na managot at siyempre, mga parusahan. Di ba? Kasalanan namin yun Di ba? Subalit si Jesus, alam natin na wala siya ni isa mang kasalanan. Kaya wala silang karapatang huli ng Panginoon. No? Sa kabila ng lahat, lubang napakasakit ng kanyang sinapit. Inisip ko tuloy, kaya nga sa buhay na ito, hindi tayo nag-iisa kapag tayo inaakusahan o sinisiraan man ng puri ng ibang tao. Okay, mabahala. No? Alam ba ninyo na dahil sa aming pananampalataya, kaming mag-asawa ay inusig ng mga kaibigan naming malalapit na kaibigan. Ito malalapit na kaibigan at malalapit na kamag-anak. Inusig kami, nagpalit daw kami ng relihiyon,
At yung reliyon daw namin, bago lamang ito. At ba't kami sumapi sa bagong relihiyon? Walang alam ang tao sa libutan eh. Hindi nila alam yan eh. No? Talagang Paano ko ito ikukumpara kay Jesus? Ang magkakapareho lang naman, no? Inusig kami mag-asawa dahil sa aming pananampalataya eh. Inusig kami. Masasakit na salita na hindi naman nila sasabihin sa harapan eh. Hindi nila sasabihin sa harapan ko yung sinasabi nila. Sinasabi nila sa likod namin. Siyempre, pag nakating sa amin, hindi ko nalang pinapansin yun kasi nakakahiya sa Panginoon eh. Diba? Pinalaya ka na tapos ang mga taong muusig kay Jesus nung panahon ay mismong mga kababayan niya. Hindi mga dayo to, hindi mga taga-ibang lugar to. Mga kababayan niya. Isipin niyo. Kalugar mo, kababayan mo. Yun ang umuusig sa iyo. Hindi ba ang sakit nun? Mabuti pa yung kaaway na lang musig sa iyo eh. Ito hindi eh. Mga kababayan mo. Hinuusig ka. No? Mga taong tinulungan niya at napagaling pa niya sa kanilang mga sakit at karamdaman. Saklap, ano? Kita niyo? Kaya nga, gaano ba kasakit ang aming naranasan kung ikukumpara natin sa kanyang mga pagpapakasakit para sa ating lahat na mga iniligtas niya? Kapatid, balikan mo yan. Alam mo, yan yung mga bagay na hindi ko nalilimutan. Kaya nga, natitiis ko na eh. Ngayon, okay na yan. No? Sana, naisip ko nga eh, kung nakulong man lang kami dahil sa pananampalataya namin kay Jesus, kung ganon, sana naging makabuluhan ito. Eh, ang problema, nakakulong kami dahil sa paglabag sa batas eh. Di ba? So, ano sa palagay mo, kapatid? Ha? Anong iniisip mo? Alam nyo, salamat sa mga pagpapakasakit ng Panginoon. Hindi ko malilimutan yan. Kaya sabi ko nga, kahit may COVID, anong COVID? Sige. By the way, dumalaw na ako sa mga bahay ng kapatid. Oo, pinuntahan ko sila. Alam niyo kung bakit? Kasi sa loob-loob ko, no? Kaya may COVID kayo, wala, mamamatay din ako eh. Alam niyo ba yun? Kung kalooban ng Diyos mamamatay ka, mamamatay ka. Hindi naman tayo nagiging burara eh. Meron naman akong, kung ano yung sinasabi ng IATF, sumusunod ako eh. Di ba? Kaya kung mamamatay ako sa COVID, dahil gusto kong maglingkod sa Panginoon, okay na yun. Wala akong problema yun. Anong kakatakutan mo? Hindi mo dapat katakutan yun. Alam niyo, meron akong isang kwentong nasulyapan sa internet. No? May mag-asawang taga-Scotland. Taga-Scotland sila. Europe ito. May dalawa silang anak. No? At alam ba niyo na inusig sila dahil sa kanilang pananampalataya. Nirey yung bahay nila, kinuha sila ng mga sundalo, nilagay sila sa liwasang bayan sa harap ng maraming tao. Sa init ng araw, isipin niyo yun. Ang mga sundalo ay ready na, papatayin talaga sila eh. Kasi yun ang utos eh. Pasukin nyo, kunin nyo, ilabas nyo, at para makita ng mga tao, sampulan nyo. Yun ang gagawin nila sa mga mag-iinang ito. Isipin nyo. Mamaya-maya, nagtanong yung batang 8 taong gulang, yung anak nung mga hinuli, no? At ang tanong niya sabi niya, Mamang sundalo, payag po ba kayong hawakan ko ang kamay ng aking kapatid at ng aking mga magulang bago nyo kami patayin? Tingin niyo sundalo, tinignan siya. Pero sabi ng sundalo, sumagot yung sundalo na kangisi, no? At tila may pang-uuyam yung sinabi niya. Ang sabi niya, hindi ba kayo kakanta para sa Panginoon nyo bago kayo patayin? Ba't di kayo kumanta muna? Yung mga kinakanta nyo sa church, kantayin nyo bago namin kayo babarilin. Sabi ni sundalo. Sumagot po yung bata. Ang sabi ng bata, hindi po kami marunong kumanta
ng kapatid ko, pero marunong po kaming manalangin. Sabi ng bata. At mula sa mga labi ng magkapatid ay lumabas yung kanilang panalangin. Ito po yung panalangin nila. Babasahin ko. Sabayan niyo ako. Si Yahweh ang aking pastol. Mga awit 23, 1-6. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihay pag-ibig mo, sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakilanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Yan yung prayer ng dalawang bata. Medyo na nga ako nung binabasa ko yan eh. Itong Psalms 83. Alam niyo, matapos manalangin ng mga bata, ang mga sundalo po ay isa-isang tumalikod at umalis at kitang-kita na dumadalo yung mga luha sa kanilang mga mata. Mula sa mata, sa pisngi. Hanggang sa wala nang makita sa kanila para sundin ang utos na patayin ang pamilyang ito na nakakilala sa Panginoon na kanilang pastol. Amazing, no? Kaya, nakikita ko na sa gitna ng panganib, naroon si Jesus. Hindi kanya iwanan, hindi kagaya natin ang iiwan. Siya hindi silang iiwan. Ngayon nga lang, may COVID, hindi nga lumalabas eh. Hindi nga makagawa ng gawain ng Panginoon. Takot. Hindi! Naniniwala ako na kasama tayo ng Panginoon. Pangako niya yon. Kung tunay na anak ka ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Sinabi ko yun, kung tunay pagkahilaw, medyo malabo talaga. Pag hilaw yung pagkakilala mo, hilaw yung pananampalataya mo, malabo talaga yon. Naintindihan ko na kung bakit. Ngunit mapapansin natin si Jesus ay nag-iisa ng mga oras na yon, sa panalangin niya sa Gethsemane, tandaan niya, nagsosolo siya ron. Nag-iisa siya sa pagsubok at hindi lang yan. Sa Roma number 3, nag-iisa siya sa krus. Kita mo? No? So, basahin natin ang mga paglalahad na muli ni Marcos sa 15:29-34. Basahin natin. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-ilang na sinabi, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na yan, na hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Saklap, di ba, Wala kang kakampi. Yung mga tao na sa baba, kung ano-ano mga sinasabi laban sa iyo. At isipin mo, pati ba naman yung dalawang magnanakaw? Or rather, yung isa lang naman, nakikisawsaw pa rin sa mga taga-ibaba. Pambihira, Ipinagkanulo ni Judas, itinatwa ni Pedro, iniwan ng mga karamihan, hinatulan sa isang kangaroo court.
pinakamasakit, pinabayaan ng Diyos si Jesus na nasa krus, nag-iisa. Anong feeling mo kung ikaw yun? Sakit, di ba? Biro mo, sa bahay nga lang, pagka nag-iisa ka, iniwan ka, di ba? Lahat sila ng trabaho, lahat sila malis. Sa bahay ka lang. Hindi lang, nakakalungkot na eh. Ano pa kaya ako yung mga taong malapit sa'yo, na kasama mo nung mga panahong okay pa, di ba? Tapos, darating yung isang araw ganito. Nag-iisa si Jesus. Wala siyang kakampi. Wala man na nagtanggol sa kanya. Sakit. Nakabitin siya sa gitna ng dalawang magnanakaw eh. Nag-iisa siya. Nakikita niyo yun? Napapaligiran ng karamihan, ngunit nag-iisa. Ano pa? Si Juan at ang ilang alagad ay naroon, ngunit si Jesus ay nag-iisa. At si Maria na kanyang ina ay naroon, ngunit si Jesus nag-iisa. Kita niyo? At ang pinakamasakit sa lahat, sabi ko nga, itinalikod ng Ama ang kanyang muka palayo sa kanyang anak. Si Jesus, nag-iisa. Basahin niyo ang aklat. Alam niyo, nung binabasa ko ito, lungkot na lungkot ako. Sabi ko, samantalang nakaka-relate ako eh. Kasi naranasan ko nag-iisa eh. Nag-iisa ka lang sa kulungan, di ba? Pero iba ito eh. Nakarelate ka rin ba? Iba ito. Di ba? Nakakadama ka ba ng pagkatuyo? No? Nakakadama ka ba na minsan ikaw rin ay ipinako at naiwang nag-iisa? Di ba? Lahat ng bintang binigay sa iyo, wala namang katotohanan. Ipinako ka. Solon-solo mo yun. Wala kang magawa. Hindi nila pinakikinggan yung katwiran mo. Alam nila na naranasan mo na ba yung mga panahong ang buhay mo ay parang dinudurog ng mga oras na yon? Ang topic natin, nag-iisa. Ang hirap po niya, nag-iisa talaga eh, no? Batid ni Jesus ang lahat ng bagay tungkol doon. Tungkol sa iyo at hindi niya malilimutan sapagkat si Jesus lamang ang tanging nagmamalasakit sa iyo. Sabi po sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Itong araw ng dami kong kwento. May kikwento pa ako sa inyong isang kwento. No? Tungkol ito sa isang matandang lalaki. Marahil iba sa inyo napakinggan na ito. No? Isang magsasaka na labis na, alam mo, matipid at nag-iipon. At alam niyo, nag-iipon siya para sa pag-aaral ng kanyang anak. No? At alam mo niyo, kinalimutan niya po yung kanyang sarili. Yung comfort of life, inalis niya yon para lang makapagtipon siya ng pera, para lang sa kanyang anak na makapag-aaral, no? Sa college. Finally, ang bata po ay nag-aral. Makinig kayo mabuti, ha? Nag-aral yung bata, no? At, siyempre, busy, no? Madalang na sumulat, o kaya tumawag sa telepono, o kaya mag-text, o kaya bumisita sa kanilang tahanan. Kaya medyo labis yung kalungkutan ng matanda na nararanasan araw-araw. Yeah. Finally, sa pagtatapos ng bata sa kanyang senior year, no, naisipan ng matanda, puntahan ko kaya, surpresahin ko kaya. Pupunta yung tatay sa graduation. So, surpresahin niya yung bata. At ang ginawa niya, sinuot niya yung nagpunta siya sa campus at suot po niya yung kupas na overall tsaka naka-polo shirt na parang ito, checkered. No? Aba, ilang sandali pa,
Nakita niya yung kanyang anak at mabilis na nagtungo sa bata. Excited masyado. Ikaw ba naman, di ba? Di mo nakikita yung anak mo. Ngayon magtatapos ng college for the first time. Makikita kayo. Tuwan-tuwa yung matanda. Excited na excited. Sabi niya, anak! Anak! Sabi niya gano'n. Alam mo, sobra kitang na-miss, sabi nung tatay. Alam mo, nagpunta ako doon para makita ko lang yung graduation mo. Yung pinakahihintay na araw, sabi ko. Sabi niya gano'n. Ama, ang anak, ikinahiya po yung kanyang ama. Siguro, marahil dahil sa kasuotan nito. So, tiningnan ng malamig at sinabi, sabi ng bata, anak? Oh, ano po yun? Sorry? Sorry, sir. Nagkakamali kayo. Hindi po niyo ako anak. Sabi ng bata. Guess mo anong nararamdaman ng tatay. Hindi ko po kayo nakikilala. Sorry po. Umalis yung bata. Iniwan niya yung matandang lalaki na nakatayong mag-isa. Umuwi ang ama na basag ang puso at nag-iisa. Saklap ha? Yung ginawentong sa inyo, ilang ulit nang nangyari po yan sa mga gumraduate na bata na tinaligdan yung kanilang mga magulang, umuwing malungkot at nag-iisa. Alam niyo, ganyan nila tinrato si Jesus. Ganyan. Ganyan ang treatment nila. Di ba? Aba nag-iisa na siya sa Gethsemane, nag-iisa na ng litisin nung nasa court na siya at nag-iisa rin sa krus. Labis na pag-iisa po yun. No? Pero alam nyo, tiniis po niya ang lahat ng ito para sa iyo. Naintindihan mo yun? Kung itutuloy-tuloy natin ang kwento hanggang kamatayan, diyan mo malalaman kung bakit ka naligtas. Dahil sa pagtitiis niya. Tapos ngayon dadahilan natin COVID. Hindi maka-attend ng gawain kasi may COVID. Masyado tayo nag-overreact sa IATF. Pwede naman. Basta may face mask lang, tsaka face shield, pwede naman Diba? Alam niyo, kapag nabigo ang tao sa buhay, susubukin niyang lumapit kay Jesus. Ganyan ang tao Diba? Pagka yung bigo, pagka yung hirap, kapag mahirap na yung buhay, alam niya na makakasumpong siya ng lakas mula sa kanya. Diba? Ganun ang tao. Kapag nakakadama ng pag-iisa, nasisiyan kang kasama ang Panginoon. Kaya kahit na nag-iisa ka, okay. Ang problema. Nung umikot ako ng isang araw, doon sa may dulo, sa may, Malbar. Sa Malbar. Nunta ko yung mga kapatid. May natutulog. May busy-busy sa hanap buhay. Meron namang nanonood ng TV sa bahay, dinatnan ko. May isa namang nagtitinda. Kanya-kanya, no? Wala akong nakitang gawain kay Jesus. Sayang. Ito yung magandang opportunity, no? Kapag nakakadama ka na hindi ka karapat-dapat, inaangkin mo ang kanyang kapatawaran. Di ba? Di ba? Inaangkin ang kanyang pangako, inaangkin ang kanyang tulong, di ba? Nasumpukan mo si Jesus bilang isang kaibigan at hindi lamang kaibigan, bilang tagapagligtas. No? Hindi ka tatayong nag-iisa kung tatayo ka sa gitna ng lumbay. Tatayo kang kasama ni Kristo. Si Jesus ang dakilang kasama. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong-lalo nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong gala kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Kapatid, huwag mong kakalimutan ang ginawa niyo sa Kalbaryo. Don't ever forget it. Huwag mong kakalimutan yun. Huwag mong kakalimutan yung kanyang kabutihan, yung habag niya, yung biyaya at kalungkutan. Lahat ito ay para sa iyo
kung mananampalataya ka. Puntahan natin yung ika-4. Roman number 4, nag-iisa siyang tagapagligtas. Yan ang tama, no? Nais kong malaman po ninyong lahat, mga kapatid, na wala tayong maaasahan sa buhay na ito, liban kay Jesucristo. Hindi nyo pwedeng kontrahin yung sinabi ko. Kahit anong galing ninyo, kahit anong talino ninyo. Alam mo, sa huli, ngayon ka lang magaling, sa huli, makikita mo. Lalo pag tumanda ka na, maintindihan mo kung ano yung sinasabi ko. Matatapos ang lahat. Ang masarap na buhay, masarap na pagkain, magandang kalagayan, masagana sa salapi, may bahay at lupa, may ari-arian, ano pa, etc. na lang. Etc. Lahat yan. Maranasan mo lahat yan. Lahat po ito ay hinto isang araw. Ang tanong ko, ano matitira sa'yo? Ano matitira sa'yo? Sige, magpakaligaya ka ngayon sa ginagawa mong hanap buhay. Lahat po, ano man yung ginagawa mo. Masarap nga yan, kumikita ka ng pera, pero ano kaya sinasabi ng Panginoon Diyos, no? Nasisiyahan kaya siya habang tinitingnan kanya sa panahon ito ng COVID. Yan to ang pinaalala ni Pedro sa mga taong naroroon ng araw na yon. Ang dami nila. Kakatipon-tipon sila. Aklat ng mga Gawa, 4, 10 hanggang 12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao pang tayo ay maligtas. Tingnan natin kung ano ang nasa puso ng Panginoon. At hindi yung mga bagay na kinahuhumalingan natin. Isipin natin kung ano yung mga mabubuti at ikinalulugod niya. Yeah? Basahin natin ang 1 Timoteo 2, 3 hanggang 5. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Kita mo na. Kaya nga Kaya nga. Pakaisipin natin mabuti kung ano ang kinalabasan ng ating buhay noong makakilala tayo sa Diyos. Ano na nangyari sa iyo? Nung nakipag-isa ka, totohanan nakipag-isa ka sa Panginoon, ano nangyari sa iyo? Hindi ba pangarap ng bawat isa ang isang panibagong buhay? Hindi ba yun ang pangarap natin? Di ba? Maski naman maganda kalagayan mo, gusto pa rin mas maganda pang dumating, di ba? Ganun po yun. Basahin rin Roma 6:4. Sa makatuwid, tayong namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. So, ano ngayon ang pinalabasan ng pagmamalasakit ni Jesus sa buhay natin? Diba? So, natapos na yung kanyang pag-iisa. Matapos siyang ipako sa krus ay muling nabuhay para sa atin. So, ano pa ngayon ang kabuluhan ng lahat ng ito? Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 20 to 22. Ngunit ngayon si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman,
Mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So, ano pong mangyayari? Bubuhayin tayong lahat ng Diyos upang humarap sa isang nakapananabik na araw ng Panginoon. Yan yung araw na pinakamasaya. Daig niya daig niya yung independence, daig niya yung mga pista, yung putukan. Napakasaya. Kaya kung ikaw ay nagdusa at nag-iisa sa buhay na ito, tandaan mo to, hindi na ito muling mangyayari sa buhay mo. Magdiwang ka at magsaya. Kapatid. Sandali lang yan, kaya ngayong hirap, mga kahirapan natin. Dumadaan lang yan wala namang, hindi naman mananatili yan dumadaan lang yan. Kaya kung nakakaranas ka ngayon ng kung ano-ano, hindi permanente yan. Isang araw, lilipas yan. Darating yung malalakas na putukan. Awitan ng mga anghel. Hallelujah. Naku kapatid, yan ang basahin nga natin yung sinasabi ni Isaiah sa 25:8. Lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kita niyo na? So, bagong buhay ito. Sa pahayag 21:4, meron pa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Napakaganda. Grabe. Na-imagine ko po talaga. Alam mo kaya tayo nagpapakapakot, kaya tayo hindi pwedeng magmalaki sa Diyos. Kasi lahat ito inilaan na niya sa atin. Alam niyo, from day one. Remember when we are all sinners? Yung ginawa ng Panginoon, hindi nagawa ng kahit sino. Maski ng magulang mo, maski ng teacher mo, maski ng barangay captain ninyo, maski ng kung sino pa sa mundong ito. Sobra. Kaya nga mga kapatid, tunay na napakaganda ng layunin ng Diyos sa ating lahat. Siya na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay at Panginoon ng Panginoon. Hari ng mga hari, ang siyang nagpakumbaba, nagpakababa, at tinaligdan yung pagiging Diyos niya upang gampanan ang isang napakahirap na gawang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Iko-quote ko lang yung Bible, no? Hindi ko na papakita. Lalagay ko na lang dito sa may ilalim. No? Sabi rito, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinganak siyang tulad ng mga karniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Nandiyan po ang text niyan. So, ano pa ang maaari nating hilingin? Ngayong umaga, mga kapatid, kung si Kristo ay wala sa iyong puso, no? Hindi mo siya madadama. Pero kung si Kristo ay nasa iyong puso, hindi ka mag-iisa kailanman.
Hindi ako may sabi niyan. Ang Bible mismo nagsabi niyan. No? So, ano man ang maging kalagayan ng mundong ito, sabi ko nga, may COVID man o wala, kung si Kristo ay nasa puso mo, nakatitiyak na makakasama mo siya sa katapusan ng mundong ito. Tiyak yun. No? Magdiwang ka at magpasalamat sa Kanya. No? Bago tayo manalangin, meron tayong ilang mahalagang paalala sa mga kapatid. Makinig po kayo mabuti. Unang-una, magkakaroon po tayo ng gawain o mga gawain sa church pagpasok ng buwan ng Oktubre. Yan. Huwag kayong malungkot. Dapat mag-share kayo, yay! Dapat ganon. Ha? Huwag yung, ay, may gawain na naman. Sa kabila nito, patuloy po natin susundin ang pagsusot ng face mask, face shield, at syempre, yung ating social distancing. No? Pagpasok po sa loob ng church. No? Second, simula sa October 3, Sabado, magpapatuloy na ang prayer warrior. Sa ganap na ika-4 ng hapon, maliban po doon sa mga senior citizen at mga batang wala pang 21 years old. Pangatlo, sa October 5, Lunes, sisimulan na rin ang morning devotion sa ganap na 8:30 ng umaga. So, inaasahan ang mga kapatid na dadalo. Ilista nyo na sino naka-schedule ng Lunes, Martes, kasi iba-iba pong labas natin eh. Ako, TTHS ako eh. No? Kaya, di ba, baka MWF kayo. May tao sa church, huwag kayo mag-alala. May magli-lead sa inyo rito. Okay. Ika-4, sa October 24, Sabado, ayan ha, magkakaroon po ng couples ride sa Prayer Mountain. Ayan. Ang mga nag-nais sumama ay makipag-ugnay na po kay Sister May. For your information, ako, kapatid na si Brother Jess, saka Sister Josie, nag-ride po kami sa Clark noong Sabado. And we enjoy our fellowship. Hindi lamang pagkain na na-enjoy namin ang isa't isa. Sobra kaming nanabik. Sana maranasan nyo to sa couples ride sa Prayer Mountain. Okay? So, yun labang po siguro, huwag niyong kalimutan magpalista ng pangalan niyo kung gusto niyong sumama sa Joyride. Kasi kung sumama kayo, hindi tuloy kami rito. Kahit na ilan lang kami, tutuloy kami roon. At doon may enjoy namin ang presence ng Panginoon. Makakaawit tayo roon. Awitan natin si Lord. Para bang, Lord, hindi ka nag-iisa. Nandito yung mga anak mo lahat. At nandito kami para magsama-samang umawit sa iyo. Gawin natin yun. So, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami sa iyo para sa aming bayan. Pinupuri ka namin dahil hindi ka natutulog. Binabantayan mo ang sambayan ng Pilipino. Ang aming tulog ay sa iyo lamang nagmumula. Tumatangis kami sa iyo, humingi ng habag. Ligtas mo po kami sa panganib. Ikaw lamang ang aming kanlungan. Sa iyo lamang ang tiyak ng kaligtasan. Ingatan mo kami sa nakamamatay na COVID-19. Ipagsanggalang mo ang aming bayan mula sa bitag ng karamdaman. Sa panahong ito ng krisis, tulungan mo kaming maging mahinahon at huwag matakot sapagkat ang takot ay hindi nagmumula sa iyo. Ipinagaloob mo sa amin ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Binigyan mo kami ng wasong pag-iisip at kakayahang kumilos ng maayos. Ayon sa iyong banal na salita, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong sa iyo'y tumatalima at nagtitiwala. Pagkaisahin mo kami sa kapayapaan, sa iyo lamang nagmumula. Ipagkaloob mo sa amin ang tunay na pag-asa. Pagalangin mo nawa ang hidwaan sa aming bayan at igawad mo sa amin ang iyong biyaya at kalakasan. Ito'y aming dalangin na may lubos na pagtitiwala kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
At ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Magbatian tayong lahat. Hallelujah.